Sa bawat prutas na ating kinakain, may mga kwentong nakabaon sa ating kultura, mga alamat na nagmula pa sa sinaunang panahon, puno ng aral at damdamin. At ngayong araw, bubuksan natin ang isa sa mga pinakakilalang kwento sa Pilipinas. Isang alamat na tiyak na narinig mo na, ngunit marahil ay hindi mo pa lubos na naunawaan ang lalim ng mensahe. Maligayang pagdating sa mga kwento ni Juan Matalas na Dila, ang inyong tahanan ng makabuluhan, makasaysayan, at makabagbag damdaming mga kwento na nagbibigay aral at inspirasyon sa bawat manonood. Ako si Juan Matalas na Dila, at samahan ninyo ako sa paglalakbay natin sa isang klasikong alamat na patuloy na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Ito ang kwento ng isang batang hindi marunong maghanap at ng isang inang na puno ng pag-aalala. Ito ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang maliit at payapang baryo sa Pilipinas, may mag-inang naninirahan sa isang simpleng kubo sa gilid ng bukirin. Ang ina ay si Aling Rosa, isang masipag, mapagtiis, at mapagmahal na babae. Ang kanyang nag-iisang anak ay si Pinang, isang batang babae na maganda at matalino, ngunit likas na tamad at palaasa. Araw-araw ay abala si Aling Rosa sa pagtatrabaho, naglalaba, nagluluto, nagbubungkal ng lupa, at nag-aalaga ng kanilang maliit na taniman. Pangarap niyang maturuan si Pinang ng mga gawaing bahay upang ito'y lumaking responsable at handa sa hamon ng buhay. Ngunit sa tuwing uutusan niya ang anak, lagi itong may dahilan. "Pinang, pakikuha nga ng sandok sa kusina," wika ni Aling Rosa habang nagluluto. "Nasaan po ba, inay? Hindi ko makita," sagot ni Pinang, kahit nasa harapan lamang niya ang hinahanap. Minsan naman, "Pinang, pakikuha ng walis sa likod ng pinto." Ngunit muli, "Nasaan po ba? Hindi ko po makita." Unti-unting napupuno ang puso ni Aling Rosa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangamba. Paano na ang kanyang anak kung siya'y mawala? Paano ito matutong tumayo sa sariling paa kung sa simpleng paghanap ng bagay ay hindi nito magawa? Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Nilagnat siya ng mataas at nanghihina ang katawan. Wala siyang magawa kundi humiga at magpahinga. Tinawag niya si Pinang. "Anak, pakiluto mo muna tayo ng lugaw. Ang mga sangkap ay nasa kusina." Napabuntong hininga si Pinang. Ngunit wala siyang magawa. Pumasok siya sa kusina at nagsimulang maghanap. Ngunit gaya ng dati, maya't maya ang kanyang sigaw, "Inay, nasaan ang bigas? Inay, nasaan ang luya? Inay, nasaan ang asin?" Sa sobrang panghihina at inis, napasigaw si Aling Rosa, "Sana'y magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang mga bagay na nasa harapan mo." Tahimik ang paligid matapos ang kanyang sinabi. Hindi niya inakalang ang mga salitang iyon ay didinggin ng kalikasan. Kinagabihan, biglang nagdilim ang kalangitan, kumidlat at kumulog. Isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kanilang munting kubo. Kinabukasan, nagising si Aling Rosa na mag-isa. Wala si Pinang sa kanyang higaan. Naghanap siya sa buong bahay, sa bakuran, at sa paligid ng kanilang taniman. Ngunit hindi niya makita ang anak. Sa gitna ng bakuran, may tumubong kakaibang halaman. Ito'y may matitigas na dahon, at sa gitna nito'y may isang bilugang bunga na puno ng maliliit na tila mga mata. Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang bunga. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang kanyang sinabi, ang kanyang hiling na magkaroon ng maraming mata si Pinang. Napaluha siya. Doon niya napagtantong ang halamang iyon ay ang kanyang anak. Ang bunga na may maraming mata, ito ang naging anyo ni Pinang. Mula noon, tinawag ang bungang iyon na pinya bilang alaala kay Pinang na hindi natutong maging masikap at mapagmasid habang may pagkakataon pa. At sa tuwing makakakita tayo ng pinya na may napakaraming mata, ipinapaalala nito ang isang mahalagang aral. Habang maaga, matuto tayong maging responsable, masipag, at mapagmatsyag sa ating paligid.
sapagkat ang katamaran at pagiging palaasa ay may kapalit. Sa kwento ng Ang Alamat ng Pinya, hindi lamang natin nakita ang isang kakaibang pinagmulan ng isang prutas. Nakita natin ang mas malalim na aral tungkol sa pagiging responsable, masipag, at mapagmatsyag sa mga bagay na nasa ating paligid. Minsan, tulad ni Pinang, nagiging kampante tayo. Umaasa tayo sa iba. Inuuna natin ang katamaran kaysa sa pagkatuto. Ngunit ipinapaalala sa atin ng alamat na ito na habang may pagkakataon pa, dapat nating pahalagahan ang mga aral na itinuturo sa atin, lalo na ng ating mga magulang. Sapagkat darating ang panahon na hindi na natin maibabalik ang mga salitang binitiwan at ang mga sandaling sinayang. Ang bawat mata ng pinya ay tila paalala sa atin. Matutong tumingin, matutong magsikap, at matutong kumilos ng may pananagutan. Kung kayo ay may natutunan sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan upang maipasa natin ang mga aral ng ating kultura, at mag-subscribe sa mga kwento ni Juan Matalas na Dila para sa mas marami pang makabuluhan at kapupulutang aral na mga kwento. Pindutin na rin ang notification bell upang lagi kayong unang makasama sa ating mga susunod na paglalakbay sa mundo ng mga alamat at kwentong nagbibigay inspirasyon. Muli, ako si Juan Matalas na Dila at inaanyayahan ko kayong samahan ako sa ating muling pagkikita para na naman sa isa na namang makabuluhang kwento. Hanggang sa susunod, lagi nating tatandaan, mahalin natin ang iba gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili.